history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin. Oh no, nag-stop. Ano niya? Greatest day in history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. That place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. What a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. Yeah, and oh, happy day, wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Love has rescued me, forever I am changed. What a glorious, glorious day. I'll never be the same. Greatest day in history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive.
Jesus, you are mine. And this joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin. Amen. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay magsitayo. Amen. Ang lahat po ba ay nagagalak sa umagang ito? Isang tabi sa palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Tayo umawit at magpuri sa ating Diyos. Ipalakpak natin ating mga kamay. Tulad ng agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika Humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, mabigay kalakasan sa presensya niya. Minsan pa, tulad ng agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Minsan pa tulad ng agila. Tulad ng agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, mabigay kalakasan sa presensya niya. Minsan pa ito ang panahon. Ito ang panahon na di na usong backslide. Ito ang panahon na magbabalik loob sa Kanya. Kaya't sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin na. Minsan pa ito ang panahon. Ito ang panahon na di na usong backslide. Ito ang panahon na bababalik loob sa Kanya. Kaya't sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin na. Halika na! Halika na! Humayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Ang tagumpay niya. Halika na! Humayo na! Mabigay kalakasan sa presensya niya. Minsan pa, halika na! Humayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na! Humayo na!
tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Siya ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Siya ay tapat. Kisses pa, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Siya ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Siya ay tapat. Hindi nagbabago. Siya'y di nagtatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wakas. Listen pa, siya'y di nagbabago. Di nagbabago. Siya'y di nagtatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wakas. Siya'y di nagbabago. Siya'y di nagtatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wakas. Tayong lahat ay umawit sa tugtuging makalangit. Ang Diyos ay papurihan, banal niyang pangalan. Listen pa tayong lahat. Ay umawit sa tugtuging makalangit. Ang Diyos ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Amen. Isang tabi sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayo na umawit sa ating Panginoon. Yes, Jesus. Patuloy na kami, Lord God, ay magpupuri, Lord God, sa iyo at magpapasalamat. Dahil ikaw, Panginoon, ay tunay na mabuti sa aming mga buhay. Yes, Jesus. Hallelujah. Ikaw ay bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa
Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri
pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa kalaukan ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, Maraming salamat, Lord God, sa buhay, Panginoon, ng mga anak mo na naririto sa umagang ito. At ikaw, Lord God, ang tanging inuuna. Dalangin ko, Panginoon, na sa umagang ito, patuloy, Lord, na ikaw ang tanging manguna, ikaw ang tanging maging sentro, Lord God, na gawain ito hanggang sa matapos ito. Hallelujah, Lord God. Dalangin ko, tanggalin mo, Lord God, ang anumang gawa na kaaway sa oras na ito at patuloy na ito ay matatapos ng mapayapa, Lord God. Patuloy, Lord, na aming dinideklara, Lord God, ang katagumpayan ng gawain ito. Hallelujah, Lord God. Kaya patuloy kami, Lord God, na magpupuri, magpapasalamat sa iyo ngayong umaga. Dahil ikaw, Lord God, ay tunay, Panginoon, na mabuti sa aming mga buhay, Lord God. Tunay na totoo, Lord God, at tunay, Panginoon, na iyong pag-ibig, Lord God, ay hindi natatapos, Panginoon. Kaya, Lord God, patuloy na sa umagang ito, pangunahan mo kami, Panginoon. Sa iyo namin, Lord God, binabalik, Lord God, ang pinakamataas sa papuri parangal sa tanging makapangyarihan pangalan mo lamang, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Santa Besa Palakpak sa ating Panginoon! Amen! Inaayahan ko po ng bawat isa ay umikot at kamayan ng lahat.
praise. Amen. Masaya po ba ang lahat? Malakas ang sound ko. Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Isang palakpak nga po para sa ating Diyos na buhay. Amen. Tunay nga na sa buhay ng bawat isa sa atin, lagi tayong pinalalakas, lagi tayong pinatatatag ng ating Diyos. Amen. Sabi nga sa awitin kanina, tulad ng agila. Amen. Meron po akong babasahin dito. Parang may echo. Amen. Meron po akong babasahin dito. Sabi po dito sa Isaiah 40, verse... Ayan. Sabi dito sa Isaiah 40, verse 31, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y mga sisilakad at hindi manganghihina. Amen po ba? Tunay nga na sa buhay po ng bawat isa sa atin. Totoo ba ang salita ng Diyos na nangyayari sa buhay natin? Mahina po. Tunay ba? Amen. Gaya po ng kanina yung aking pong devotion na kung saan ay dito po sa Joshua na sa buhay po ni Caleb. Ayan, si Caleb. Si Caleb po yung inutusan, nung 45 years old po siya, si Caleb inutusan na maliktik doon sa lugar na kung saan ay sasakupin. Amen? Inutusan po siya ni Moises. At ito ay utos ng ating Panginoon ni Yahweh kay Moises para utusan si Caleb. Doon po, nung dumating po na kung saan sinabi po ni Moises doon kay Caleb, yung iyong tinuntungan, yung pinuntahan mo ay ibibigay para sa'yo. Siya yung magiging mana para sa'yo. Iyon po yung sinabi kay Caleb. Tapos po, nung time na kung saan ay magbibigayan na ng mga mana, syempre si Caleb ay nandyan, buhay pa. At si Caleb ay 85 years old na po. At sabi po dito doon sa verse na aking nabasa kanina, dun sa Joshua 14. Sabi po dito ni Joshua sa 14, ayan po, basahin ko po dito. Sabi po ni Joshua dito, hinihingi po niya, pero sasakupin pa yon. Pero dahil sa 85 years old na si Caleb, ibig sabihin, parang, syempre, yung kung sa iba-iba ay mahina na siya. Pero itong si Caleb, pumunta po siya kay Joshua. Inalala niya yung pangako ni Moises. Inalala po niya yung pangako para sa kanya na ibibigay yung lugar na iyon para sa kanya. Pero dahil sa 85 na siya, hindi po siya nag-alinlangan. Bakit? Sabi po niya dito sa verse 11, gayon may, dito muna, kunin natin sa taas. 10. Sabi doon, at ngayon narito, iningatan akong tunay na Panginoon gaya ng kanyang sinalita nitong 45 taon mula ng panahon ng salitain ng Panginoon ang salitang ito kay Moises, samantalang lumalakad ang Israel sa ilang, at ngayon, narito na sa araw na ito, ako'y 85 taon na. At sabi dito ni Caleb doon sa 11, gayon may malakas pa ako sa araw na ito na gaya ng araw na suguin ako ni Moises kung paano ngang ang lakas ko noon, ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikidigma at gayon din sa paglabas, pumasok. Amen? Ibig sabihin, dinideclare ni Caleb sa kanyang sarili. Yung time na kung saan na malakas, 45 taon siya noon, nung nakikipagdigma pa sila doon. Pero dumating ng 85 years old na siya ngayon, anong sabi niya? Kung ano yung lakas ko noon, ganon din yung lakas ko ngayon. Ibig sabihin, biruin mo, ilang taon nyo? 40 years nakalipas, tayo 40 years old.
marami nang nararamdaman. Pero itong si Caleb, sabi niya, kahit 85 years old na ako, kung ano yung lakas ko noon, kung ano yung nagagawa ko noon, kaya ko pa rin gawin ngayon. Kasi kiniklaim ko yung pangako ng Diyos sa buhay ko. Amen po ba? Na kahit po tayo ay tumatanda, kahit tayo ay umiidad, yung time na kung saan nakipag-covenant ka sa Panginoon, ano yung ginagawa mo noon, na dapat ngayon, habang tumatanda ka, mas lalo mong gagawin. Kasi bakit? Merong iniwang pangako sa iyong Diyos. Amen po ba? Lahat po ba dito may pangako ang Diyos na iniwan sa bawat isa? Kaya dapat tayo bilang isang tinawag at pinili ng Diyos, alalahanin natin yung pangako ng Diyos sa buhay natin. Kaya never dapat tayong give up, manghina, manglupaypay, kasi yung Diyos na sumasama sa iyo noon, ay hindi yung sasama sa iyo ngayon. Amen po ba? At kayang ibigay ng Diyos kapag nananatili tayo sa pangako ng ating Panginoon. Amen? Kaya nakaka-amaze po yung buhay ni Caleb. Hindi ko tinitingnan yung edad ko. Edad lang daw ang tumatanda. Tama ba yun? Edad lang ang tumatanda. Pero ang pangako ng Diyos, still. Amen? Natunay na kahit tayo nangihina physically, yung spiritual natin, sabi dyan, anuman yung mga pagsubok, anuman yung mga dumarating sa ating mga problema, dapat tayo napapailan lang. Dapat tayo, ang nakikita sa atin yung lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba? Isang palakpak nga po para sa ating Diyos na buhay. Amen. Oh, glory God. Medyo po ako, pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Kayo po ba, excited po ba kayo lagi? Lalong higit kapag darating yung time na ito. Amen. Dito tayo tinuturuan ng Lord na kung saan sa gabi pa lang, madaling araw pa lang, ibahin nyo ang araw ng Sunday. Amen. Yung gaya nung nakaraan po, meron po akong mensahe na kung saan ay, ngayon may tinututukan ako na kung saan ay pinakikinggan. Oo nga, tama nga po yung nangyayari ngayon. Kung sino po yung malakas ang wifi sa buhay mo, siya yung sinusunod mo. Amen. Sa panahon po ngayon, malalakas po yung wifi sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano daw yung malakas na wifi sa buhay mo? Kapag po daw mas malakas ang wifi ng mundo sa buhay mo, yung connection mo kay Lord, namamatay. Yung connection mo sa Lord, yung gustong meron sasabihin si Lord, mahina po ang dating sa'yo. Bakit? Mas malakas daw yung wifi na nasa mundong ito. Amen? Kaya ito yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. I-renew po natin yung ating relationship sa ating Panginoon. Kasi sa panahon pong ito, yung wifi po natin kay Lord, nadi-disconnect po. Kung makikita po nyo, yung wifi po natin kay Lord nadi-disconnect kapag mas malakas yung wifi ng mundong ito na ating pinakikinggan. Kung ano daw yung labis natin pinakikinggan, kung ano yung labis natin binibigyan ng attention, ito po yung nagbibigay ng malakas na wifi sa'yo. Kaya hindi po marinig natin yung revelation, yung gusto ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa umaga pong ito, ready po tayo na kung saan, ano yung Lord? Nag-pray po ba kayo kanina? Lord, ano yung word mo ngayon sa araw na ito? Ano yung, Lord, gusto ko may matanggap na salita mo sa buhay ko sa araw na ito. Amen. Malaya kang kumilos, mangusap sa puso ko kasi gusto ko marinig yung word na para sa akin. Amen. Kaya sa oras pong ito ay, amen, meron po bang gusto magpasalamat sa ating Panginoon? Baka po merong gusto magpasalamat sa ating Diyos? Sige, si Ate Menchu, ninanyayahan ko po dito sa unahan. Ayan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. So excited ba ang lahat para makinig ng Word of God? So nagpapasalamat po ako kay Lord kasi sobrang blessed po talaga kami ng asawa ko. Though wala po si Jonas ngayon kasi may pasok po kasi siya.
Pero nagpapasalamat po talaga ako kasi itong June and July po talaga, grabe po talaga yung pagsubok sa amin ni Lord. To the point talaga na manghihina ka talaga kung wala ka talagang salita ni Lord, kung hindi talaga matatag yung foundation mo kay Lord, talagang matutumba ka talaga. Kasi itong June and July po, as in financially drained po talaga kaming mag-asawa. As in, wala po talaga kaming kapera-pera. From nasanay po ako ng monthly, meron po kaming inaabangan. Meron po kami nasasalo aside sa sahod ko. Ngayon po, wala po dahil wala po siyang trabaho. Nung umuwi po kasi si Jonas dito itong January, wala po kaming savings kasi po yung pera po na meron kami, binili po namin ng lupa aside po sa nagpagawa kami ng bahay. So ubos po talaga lahat ng pera namin. Dumating po sa point na itong June, July, naubos po lahat ng ipon kong pera. Pero nung dumating po, nung hindi ko po na pinaalis si Jonas, sabi ko, wag mo na i-renew yung contract mo. Sabi ko sa kanya, ako nang bahala, sabi ko sa kanya, ikaw na mo, pahinga ka naman muna dito, i-enjoy mo na kasama kami kasi gusto ko po talaga, kasama po namin siyang magsimba. Kasama po namin siya na together na family kami, is naglilingkod kami. Alam mo po yung pakiramdam na magkasama kayo sa church, iba po kasi talaga yun eh. Yung po talaga yung nabivision ko. Pero dumating po kasi nitong June, July, drain po talaga. As in, wala po kami yung tumating nga po sa point na parang, yung parang, parang wala na, yung barya na lang po yung binibilang ko. Parang piso, alam mo yung ganon. Grabe po yung testing kasi ni Lord pag dumadating ka sa ganon eh. Kasi yung spiritually, emotionally, financially drain ka, iba po yun. Iba po yung stress na mabibigay po sa inyo nun. Pero, lagi po ako nagbabasa that time. Iba po yung word ni Lord nung June and July. Every time na magbabasa po ako ng Bible, lagi po niya sinasabi sa akin, napakahihina ng pananampalataya mo. Lagi po akong bumabaksak sa ganung word of God na ako ang magbibigay sa iyo ng pagkain, ako ang bahala sa iyo. Sobrang hina ng pananampalataya mo. Lagi ko nababasa ko po yung point na yung nasa dagat sila Pablo po ba yon? Yung malakas yung bagyo na walang pananampalataya, ang hina ng pananampalataya ng mga tao, ng mga sumusunod kay Lord. Pero si Lord ang sinasabi, magtiwala lang kayo sa akin dahil ako si Lord, kasama niyo ako. Huwag kayong panghinaan ng loob. Ganun po talaga yung lagi niyang sinasabi sa akin. Mahirap po kasi, sa totoo lang mahirap pong tumayo, yung parang mag-stay sa Word of God. Yung sinasabi nga po ni Pastor na kung kailan dapat mahina ka, doon ka pinapalakas ni Lord. Yung po talagang naranasan ko kasi walang-wala po kami ni Jonas. Aaminin ko po sa inyo yon, wala po talaga kami. Parang kala nyo lang po meron kami, pero wala po talaga. Napakabuti po ni Lord. Nung time na po na yon, sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa amin. Sa'yo ka po tinitiwala talaga lahat, Lord. Kahit ano pong mangyari, sa'yo po ang lahat ng papuri. Ang buhay namin ni Jonas, ipagkakatiwala ka po. Etong August po, dumating po na sobrang na-bless po talaga ako dahil po nung June and July, yung grabe po yung testing sa amin ni Lord. Itong July po, sorry, na advance. Itong July po, hindi ko po na-expect na nagtitraining po kasi si Jonas sa barko. Pinag-apply ko po muna siya sa SM Aura, na-hired po siya. 1 day lang po na-hired po siya. Ngayon po, nag-training po siya, nakatapos po siya. Nung nakaraan lang po, sobrang blessed kasi po nakapasa po siya agad. Hindi ko po na-expect na yung sahod niya dito is malayo po sa offer na meron siya ngayon. Iba po yung naramdaman ko na excitement, though, alam mo yun, yung parang sabi ko, iba yung blessing kapag si Lord ang gumante. Iba yung blessing kapag si Lord yung gumawa talaga. Even po sa amin, sa buhay ko, sobrang nakaka-bless kasi na-test po talaga yung faith namin together ni Jonas. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa, even po kay Pastor, kasi ginabayan po niya kami na sa mga oras na po yun, hindi po din nila kami pinabayaan. At saka sa Women of Faith po na lagi pong nandyan. Kaya nagpapasalamat po ako. Patuloy lang po talaga tayo magpalakasan sa isa't isa. Yun lang po, God bless.
Sino may birthday ngayon? Bukas? Bukas. Ngayon ba? Kala ko bukas. Okay. Okay, may hinanda ba kayo ngayon para kay Akisha? Meron. Praise God. Naka-ready ka ba doon, Aki? Okay. Praise God, no? Sige po. Ayan. Mamaya na lang daw siya magpapatotoo. Ayan. Okay. Okay. Praise God. Sige po. Kamustahin natin yung ating katabi kung gaano siya kabuti ngayon. Mabuting-mabuti ba? Okay, praise God. Gaano kabuti kaya? Ayan. Okay. Sige po, magandang umaga muli sa atin dito sa ating pananambahan. Ganon din yung mga nakikinig sa atin online. So, binabati din natin sila ng napakagandang umaga. Amen. So, tutuloy na po tayo sa ating mga pinag-uusapan. Okay, so tayo po ay nasa pangatlo na. Tama po ba? Pangatlo na po ba? Pangatlong serye ng ating topic, Where Will My Faith Lead Me? Okay, so sino po dito, bukod kay Ate Menchu, na-overcome? Na-overcome ba, Ate Menchu? Okay, may mga challenges, no? May hinaharap na may kinakaharap na challenges, pagsubok, trial, no? So, maganda po ating pag-usapan yan kasi po ito ay, alam natin na di ba nga may mga time na hindi natin siya inaantay, pero kusa siyang, dumarating. Okay. Hindi natin siya inaantay pero ito ay kusa siyang mga dumarating. Okay, so yun po siya, no? So, ang ating faith po kasi, may journey, no? Ba't kaya tinawag na ang faith ay journey? Okay, bakit po? Kasi po, ang journey po, ang faith po, sabi rin ng Bible ay, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith. Okay, tamo, walk. Ano ibig sabihin ng walk? O lakad. So, ibig sabihin, pag lumakad ka, meron kang destinasyon. Meron kang pupuntahan. So, hindi sinabi ng Bible na ka lang, nakatayo ka lang dyan, no? Hindi sinabi ng Bible na nakatigil ka lang, nakaupo ka lang, no? Hindi sinabi ng Bible yon. So, kaya nga ito ay journey, ibig sabihin, meron kang destinasyon, meron kang pupuntahan. Kaya ang ating topic, di ba, pangatlong serye na to, tama? Saan tayo dadalhin ng ating pananampalataya? Where will my faith lead me? Saan ka dadalhin? So, ibig sabihin, hindi ka dadalhin ng faith mo, saan? Sa naka-steady. Okay, meron kang patutunguhan, meron tayong pupuntahan. Kaya sabi rito, for we walk by faith. Okay? Walk by faith. Lumalakad, tuloy-tuloy yan. So, hindi sa magitan ng ating lang, yung mga, pag may nakikita ka, syempre, i-stop ka na. Okay? So, sabi ni Pablo, yun ang sinabi ni Apostol Pablo. Okay, sa paglalakad natin, di ba, ito ay, proseso po siya. Proseso, pag-unlad at direction. So, yung journey po kasi, magkaiba po kasi ito, halimbawa, destination natin, halimbawa, ang destination natin ay eternal life. Tama? Eternal life, tama? Eternal life yung magkaroon tayo ng buhay ng walang hanggan. Pero, syempre, meron tayong season of journey bago tayo makapunta doon sa eternal life. May season of journey tayo, meron tayong mga tinatahak na mga landasin. Okay? So, yun po yung malinaw. Kaya nga dito, it's not just destination. So, ang journey po, ibig sabihin yan, is a process. No? Ito ay proseso. So, parang ang dali lang, meron tayong sinasabi, ang buhay na walang ganun, nandoon sa dulo. Parang ang dali lang, di ba? Parang madali lang siya. Pero yung proseso, yun yung pinaka mahirap doon. Parang ganon, parang sinabi mo, dali lang naman yan. Parang marami tayong mga sinasabing madali, pero yung proseso ng isang bagay na sinasabi nating madali, ito yung mga bagay na mahirap kasi ito ay journey. Okay? So, yun po siya. Next, so maraming excited pumunta doon sa mga destinasyon, no? Halimbawa, gusto mo ng promised land, 'di ba? Parang ang dali. Ang ganda pumunta doon sa promised land, 'di ba? Sila nga, 'di ba? Gusto nila. Kaya nga sila sumama. Sumama kay Moises Oy, dadaling ko kayo sa promised land. So yun yung pangako ng ating Panginoon. Nung sila ay
naglalakad na, papunta doon, teka lang, baka pwedeng umatras. Ang destinasyon, kumbaga, ang destinasyon nila, Promised Land, maraming excited na magpunta. Tama po ba? Maraming excited, pupunta tayo doon sa Promised Land. Pero yung proseso, yung lakbayin, yun yung pinaka mahirap. Parang gusto mo pumunta ng langit, tama? Sino dito gusto pumunta ng langit? Gano'ng kadali? Okay? Gano'ng kadali? Di ba? Gano'ng kadali? Hanggat hindi ka natsutugi, di ba? Di ba? Hanggat hindi pa tayo, wala pa tayo doon sa pinaka final, hindi mo pa rin masabi, di ba? Na kasi hindi mo alam eh. Baka sa susunod, wala ka na rito. Backslide ka na. Di ba? Hindi mo alam, baka nasa kasalanan ka na uli. Di ba? Dati naghahawak ka na ng Bible. Ito atay na mamatay eh. Ate Kuya Joren? Ito ba yung namamatay? Tingnan mo. Okay. Change mic lang po tayo kasi para... Okay. Ayan. Palakas na lang konti. Ayan. Kasi mahina boses ko. Hindi katulad ako ni Pastora She. May amplifier. Okay. Okay, magkaiba, di ba? Magkaiba yung timpla, di ba? Okay. Ayan. Okay. Hindi natin kasi alam. Halimbawa, yung sinasabi nga natin, buhay na walang hanggan. Kasi meron pa tayong proseso. Tama po ba? Yung sabi nga nila, punta tayo sa Promised Land. Di ba? Pero merong mga proseso yan. Okay, so yun po siya. Okay, so ang faith ay isang journey dahil wala pa tayo dun sa ating final destination. Habang pupunta tayo doon sa eternal life, dinadala tayo ng Diyos sa iba't ibang mga season para ihanda talaga tayo at palaguin ang ating pananampalataya. So ibig sabihin, bago ka pumunta sa destination, may journey talaga, may process. Okay, so binapadaan tayo ng Panginoon sa iba't ibang klaseng mga proseso na yan para ihanda tayo at hubugin. So tingnan natin tong slide na to. Meron ba dyan? Tinangan natin. Para, ayan o, diba? So, ang natin, ang destination talaga natin, eternal life. Pero meron kang journey. Nandiyan ang salvation, nandiyan ang growth mo, trials, ano pa? Obedience, okay? May paghihintay, merong tagumpay, ano pa? May sanctification. Ano yung sanctification? Siyempre, unti-unti, nililinis tayo, pinababanal tayo ng Panginoon hanggang marating natin yung glorification, yung final destination, and then syempre makita na natin yung pinakahuli niyan, yung kasama na natin ng ating Panginoon. So parang sa sa lumang tipan, yung pupunta sila sa sa Promised Land. So ano yung mga journey na naranasan nila? Okay, Promised Land, destination, pero ang journey nila, wilderness. Okay, yung yung disyerto. Ano pa? Ang journey nila, kailangan nilang kubkubin o i-conquer yung mga nation na kanilang, madadaanan. At hindi lang yan, siyempre lahat ng sasabihin ng ating Panginoon ay kailangan nilang, sundin. So halos lahat, makikita po natin dito, gusto agad natin ng destination. Tama? Gusto agad natin yung parang shortcut. So agad natin pumunta doon sa destination natin. Pero alam nyo po ba, ang napakahirap po talaga yung journey. Saka yung process. No? Doon tayo nahihirapan. Kaya nga yung Israel, di ba, nung lumabas sila, sama tayo kay Moises. Kasi nahihirapan na tayo dito. Mukhang maganda doon sa Promised Land. Gusto ba nilang bumalik? Naranasan ba nila na parang gusto na nilang bumalik? Yes, umatras na sila. Uy, balik na tayo doon. Bakit po? Nahihirapan eh. Okay? Gusto pumunta sa Promised Land, pero nung mahirapan na, pwede ba bumalik? Para mamamatay yata tayo dito sa wilderness, balik na lang tayo sa Egypto kasi may sibuyas doon. May bawang, may pagkain. Nandun yung mga pagkain natin dito kasi ang kinakain natin, Ano yun? Mana? Yung parang ano ba yun? Parang kulantro. Kulantro, no? Parang ganun yun Parang parang binake sa langit. Araw-araw yun ang pagkain nila. Ikaw ba naman kaya ganun? Araw-araw yung pagkain mo.
Sino dito, di ba? Pag nakakaranas ka ng ganon, di ba? Nung araw po sa Las Piñas, maraming pala isdaan nung araw dyan sa Las Piñas. Marami asin. Asin. No? Alam yung asin, kung paano ginagawa? Okay. Merong asin kasi na ginagawa sa luto. Sa amin po, binibilad. Iniiras. Iniiras yon. Nung araw na sa amin, sa Las Piñas yon. Yung ano doon, yung C5. Yung C5 na dinadaanan papuntang yun, asinan yun. Asinan. Ngayon, alam nyo, yung mga may-ari ng palaisdaan, nagpapalimas. Pag sinabing palimas, ano ibig sabihin nun? Kukunin yung mga tubig, papalitan yung mga isda. So ngayon, kami po ay manlilimas. Okay? Manlilimas po kami. Pag merong palimas, syempre, lahat ng mga magaganda uunahin eh. Siyempre, dun sa may-ari yon. Yung mga aning tilapia sa sa may-ari yon. Kami yung uubos. Okay? Kami yung uubos ng mga tilapia doon. Mga tilapia. Okay? Okay. So, ganun po. Ngayon, pag kami ay nanghuli ng isda, marami po yun. Minsan po, 1 linggo ulam namin tilapia. Kaya ang tawag sa amin, uy, magmanok naman kayo. Oo, ganun. So, ang point ko rito, ganun po yung naranasan ng Israel. Kaya pwede ba balik na tayo doon sa Kasi ito lagi pagkain natin. No? Diba? So, nananawa sila. So, yun po yung kanilang nararanasan. Kaya may mga senaryo sa kanilang buhay na gusto na nilang bumalik. No? Kasi nga, mahirap ang buhay doon sa wilderness. Ngayon, true faith, sabi rito, true journey, true process. Our faith is, doon po yan doon po talaga siya na susubok. Kapag meron kang proseso, meron kang paghihirap na nararamdaman, doon po natetesting ang ating mga pananampalataya. Amen po ba? Clear po ba yon? Ang ganda ng patutuan ni Ate Mencho, di ba? Di ba? Doon talaga natetest yun. Kapag tayo nahihirapan, pag tayo sinusubukan, pag may mga challenges sa atin, ay nararanasan po talaga natin na natetest talaga ang ating pananampalataya. Ngayon, ang tanong, pag natest ba ang faith mo? Nasaan ka? Ayun. Nasaan ka pag natest ang iyong faith? Okay? Nasaan? Ang sabi ng Bible, 1 Peter chapter 4 verse chapter 1, 6 to 7. Tingnan niyo 'to napakaganda ng verse na 'to. Ang sabi rito, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto'y bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay o kung talagang totoo. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok. Ayan. Upang malaman kung ito'y talaga'y tapat. Sa gayo'y kayo'y pupurihin at dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So nakita po natin true trials. 'Di ba? Yung ginto, sabi nga dito isinalarawan o ikinumpara ang ating pananampalataya sa ginto. So anong ibig sabihin nun? Ang ginto po ay nasasala yan, napipilter kung talagang tunay na ginto, dadaan sa apoy. So ganun din po yung pananampalataya. Doon nasusubok kung genuine, kung talagang totoo, kung talagang dalisay ang pananampalataya. Kaya malalaman mo, ang isang tao na nasa Panginoon o nagbabasa ng Word of God, umaatin sa fellowship, malalaman mo kung totoo talaga ang kanyang faith pag dumaan sa testing. Kaya hindi mo mapapatunayan na ang isang tao ay totoo ang faith nang walang testing. Sa ngayon, ang tanong, gusto mo ba matest ang faith mo? Gusto mo matest? Hindi matetest ang faith, ang
faith mo kung hindi ka dadaan sa testing. Hindi malalaman kung totoo yan. So ngayon, ang tanong doon, gusto mo bang malaman kung totoo ang faith mo? Sino dito gusto malaman kung totoo ang faith niya? O, tanyo, ayaw nyo na kasi ayaw nyo ng testing. Ayoko nga, sakit yan. Ay, paano malalaman kung totoo yung faith? Kung hindi dadaan ng testing. Di ba? Ang isang ginto, malalaman niya ng ginto, ibabad mo sa Clorox. Ibabad mo sa suka. Doon malalaman na ginto yan. At hindi ka pa makontento, adaanin mo sa acetylene, sa apoy. Doon mo malalaman kung totoo yan. Di ba? Yung mga suot nyo ngayon, gusto nyo malaman na ginto yan? Malalaman. Ganon din ang faith nyo ngayon. Yung faith natin ngayon, ganon din. Nalalaman yan pag dumaan sa testing. Kaya kung walang testing, hindi malalaman kung totoo. Kasi maraming alahas, mukhang totoo. So maraming faith, mukhang totoo rin. Tama? Kaya pag pinasuri ang alahas, di ba? Doon nalalaman ng value. So paano nalalaman ng value ng faith natin? Dadaan sa testing. Dadaan sa trial. Okay? So ngayon, ang tanong doon, willing ka ba na dumaan sa trial? Doon lang kasi siya nalalaman. So ang faith po, hindi ka gagawin itong religyoso katulad ng ginagawa natin ngayon. Ay, parang ang religious nila. Kasi doon sila lagi sa church. No, hindi po. So, ang faith po, hindi ka gagawin religyoso. Titingnan yan kung kung yung faith ba natin ay totoo o hindi. So ang faith na totoo, anong sabi rito? Ang faith na totoo, nagpapatuloy ka sa paglakad. You keep on walking kahit may trial. You keep on moving kahit nasasaktan ka. Di ba? At hindi ka nagpapaawat saan? Sa paglilingkod, at sumusunod ka pa rin sa Panginoon. Yun yung tunay na merong pananampalataya. Amen? Nagpapatuloy ka kahit nasasaktan ka, naglilingkod ka kahit maraming mga pagsubok. Amen po ba? So, naiintindihan po ba natin? Naintindihan po? Ayun, so ganun po siya. Okay? So, natetesting po yan. So, ano po talaga ang intensyon ng Panginoon? Ano ba talaga, Lord, intention mo? Bakit kailangan mo pa kaming idaan sa ganyan? Bukod sa kailangan malaman natin yung pananampalataya natin, matest. No? Kailangan pa talaga dumaan sa pagsubok para matest talaga ang faith? Baka naman may ibang option. Hindi lang po yon. Hindi lang po ang dahilan ng Panginoon, masaktan tayo, mahirapan tayo, matest yung ating pananampalataya. Kasi naniniwala po tayo na may great purpose sa atin ang ating Panginoon. Kaya meron siyang mas magandang intensyon. Kung may magandang intensyon ng ating Panginoon, so malalaman po natin yan na merong mga paghahanda ang Panginoon na ginagawa sa atin. Okay, sabi dito sa James chapter 1 verse 12, ano sabi rito? Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord hath promised to those who love Him. So kapag tayo dumaan sa trial at napagtagumpayan mo yan, ang sabi rito, having stood the test, nanindigan ka pa rin, no? That person will receive, ano sabi? Crown of life. So very rewarding kapag ikaw ay nagtagumpay. Kapag dumaan ka sa test, nakayanan mo. Tama? Nakayanan mo talaga. Hindi ka bumitaw. Hindi ka natinag. Nagpatuloy ka. You keep on moving. Okay? Kahit na maraming mga trials, nagpapatuloy ka. Okay? Nagpapatuloy. So, ang sabi rito, you will receive crown of life that the Lord hath promised to those who love Him. So, meron pong yan. Merong katumbas kapag nagtatagumpay ka. So, yun po. Gusto lang natin ipaalam dito na napakabuti ng Panginoon at may malalim siyang dahilan sa bawat journey at process na nararanasan natin. Okay? May maganda siyang plano. May maganda siyang may maganda talaga siyang dahilan kung bakit nangyayari yun. Hindi lang para mahirapan tayo, masaktan tayo, okay, testingin lang yung faith natin, hindi lang po yon. Okay, dinadaan niya tayo sa so minsan mahirapan ka, magtitiis ka, ganon. So, paano mo ba malalaman na okay, paano mo malalaman ang
ang ibig sabihin ng pagtitiyaga at pagtitiis. Paano po ba malalaman yon? Okay? Sino dito gusto sumagot? Paano mo malalaman ang salitang pagtitiis at pagtitiyaga? Sino dito naranasan na magtiis? Magtiyaga? Ano nararanasan na nagtitiis at nagtitiyaga? Nasasarapan? Okay? Di ba? Ang nagtitiis at nagtitiyaga, hindi nasasarapan yan. Anong kadalasan na nararanasan nila? Nahihirapan. Nahihirapan po. Kaya hindi mo mararamdaman mararanasan ang salitang pagtitiis at pagtitiyaga kung hindi ka, nahihirapan. Yung problema sa atin, ayaw natin mahirapan eh. Tama? Yung mga training, may training. Ayoko mahirapan. Ayoko mag-training. Di ba? Ayoko magbasa ng Bible. Naduduling ako dyan. Okay. So, yun po siya. So, ayaw natin na nahihirapan. Ayaw natin ng nasasaktan. Di ba? Kaya hindi natin maintindihan kung ano ibig sabihin ng pagtitiyaga at pagtitiis. So, laging may purpose ang Panginoon. Okay? Hindi lang siya para saktan tayo. Okay? Kasama po sa faith natin yan. Ang faith po, kasama yan. No? Ang faith po, may kasamang pagtitiis, may kasamang pagtitiyaga. In all aspect po yan. No? Yun po siya. Ang faith po, ang ating buhay pananampalataya, ay buhay na may pagtuturo at buhay na mayroong pagkatuto. So, yun po siya. So, hindi mo malalaman na ang salitang pagtitiis o pagtitiyaga kung hindi mo nararanasan talaga yung mahirapan. Sa spiritual discipline nga, di ba? Ang hirap, trial, saka yung mga testing in life. No? Yung mga ginagawa natin minsan dito, akala natin, ang dali-dali ng ginagawa nila. Hindi po, mahirap. May mga bagay na mahirap. May mga bagay na, ang tawag dito, yung parang siniset aside mo o nire-reserva mo yan, di ba? So, may mga ganun tayo mga sitwasyon. Yung minsan, ipapahinga mo na lang, di ba? Igagawa mo pa sa Panginoon. So, yun, mga pagtitiis. Romans chapter 5, 3-4. Ano sabi diyan? Ayan o. Bakit merong ganon? Hindi lamang iyan, sabi rito, ikinagagalak din natin ang kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Okay? At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao, ang sabi rito, proven ang iyong karakter, spiritual maturity. So, yun po siya. Kapag mayroong paghihirap, natututunan natin magtiis, natututunan natin magtiyaga. At ang hinuhubog dyan, ang sabi roon, ang hinuhubog dyan, yung pagkakaroon natin ng mabuting pagkatao. At proven ang karakter at nagkakaroon talaga tayo ng spiritual, maturity. So, yun po siya. Kaya ang pagtitiis, akala lang natin pagtitiis, nahihirapan tayo, akala lang natin, gusto lang tayong pahirapan ng ating Panginoon. Pero alam ng ating Panginoon na ito ay sa ating ikatututo pala to, para sa ating benepisyo pala yon. Okay? Para sa ating mga benefits. Okay? So, mas tumitibay tayo, mas tumitibay ang ating pananampalataya. Ano pa? Mas lumalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. Mas magandang karakter, mas malaki ang epekto nito sa kaharian ng Diyos. At ang pinakamataas na gantimpala, ang crown of life at walang hanggang, pakikisama kay Kristo. Kaya ikinagagalak natin na may mga time na tayo ay dinadaan ng Panginoon sa ganong klaseng uri ng mga pagsubok, trial. Maranasan natin ng merong pagtitiis, maranasan natin ang merong pagtitiyaga. Yung po kasi ay nagbubunga. May malaking may malaking bunga yan sa ating pagkatao. Okay? So, the greater the process, sabi rito, the greater the preparation. O, tinan nyo the greater the process, the greater the preparation for what God desire to accomplish in and through us. Okay, ang ibig sabihin nito, kung ano daw yung proseso, kahit mabigat yung proseso, kahit gaano kahirap yung proseso, sabi rito,
maybe ang ating Panginoon ay merong piniprepare sa iyo. Okay? Na gusto ng ating Panginoon na ma-accomplish mo o ma-accomplish natin. So, inaalaw ng Diyos yan na mahirapan ka minsan. Tama? Yung mga pagsubok at challenges na hinaharap natin, even yung mga spiritual discipline na ito, in preparation, no? Preparation yan para sa great purpose sa atin ng ating Panginoon. Sino naniniwala doon? Kaya ka pala minsan nahihirapan kasi mayroon palang paghahanda na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya dito po, maiintindihan po natin na hindi intensyon ng Panginoon na saktan lang tayo o kaya padaanin ka lang nang walang rason ng ating Panginoon. So, pinapadaan niya talaga tayo diyan para maging buong-buo yung ating pagkatao. At hindi lang yan, in preparation doon sa gustong gawin sa atin ng ating Panginoon. Matanungin ko kayo, ano yung first trial ni Kilala nyo naman, di ba, si Joseph, di ba? Okay, si Joseph. Ang pinaka-challenge kay Joseph, ano yung first trial and challenge na naranasan ni Joseph? Bago siya mapunta sa palace, di ba ang destination niya ay palace? Maging prime minister. Tama? Pero ano ang unang trial niya? Ha? Yung ba agad? Ang unang trial ni Joseph, Ang final destination niya, ang preparation sa kanya ng Panginoon, okay, inihahanda siya para doon sa palasyo, para maging prime minister ng Egypt. Tama po ba? Okay? Para gamitin siya ng Panginoon. May preparation na ginagawa sa kanya ang Panginoon. Okay. Kaya nga, titingnan natin, ano yung trial na naranasan ni Joseph bilang preparasyon papunta doon sa kanyang final destination. Ang unang-una ay, rejection. Di ba? Rejection ng kanyang pamilya. Masakit ba yon o okay lang? Masakit yon. O, kita nyo? Masakit yon. Pero in preparation nga sa kanyang, sa destination sa kanya ng ating Panginoon. Tandaan nyo, yung final destination niya ay maging kagamit-gamit siya sa Panginoon. Hindi lang yon. I-save niya ang Israel saan? Sa matinding gutom. Kasi nung panahon na yon, di ba, sila lang ang merong pagkain. Ang Egypt lang ang may pagkain at siya ang magpapakain sa buong mundo. Di ba? Maganda ba yung preparasyon sa kanya ng Panginoon? O, di ba? So, yung destination sa kanya, kaya meron siyang, merong hinihanda ang Panginoon sa kanya na journey, yung process. Yun yung tinatawag na preparation para pumunta ka doon. Kaya minsan, akala lang natin, kaya tayo nasasaktan, akala lang natin, wala lang. Ay, pinapahirapan ng Panginoon. Pero yun po, may plano ang ating Panginoon. Kaya tayo dumadanas ng ganoon. Di ba yung pangalawa niya, balon? Di ba, rejection muna. Dahil ni-reject siya ng kapatid niya, dinala siya sa okay lang sana kung pinalayas ka lang no? Pero yung ibalon lalagyan ka sa balon. Alam mo, balak na siya patayin, di ba? Huwag natin patayin. Ililibing ng buhay sa balon. Di ba? Okay. So, akita nyo po yung process. So, ganun po. So, hindi niloloob ng Panginoon, hindi inaalaw ng Panginoon yung mga trial and challenges sa buhay natin nang wala lang. Meron niyang, preparation na ginagawa. Sabihin mo sa katabi mo, pag sinusubo, may preparation sa iyo si Lord. Ganun lang yon. Diba? Preparation pala yon. Ganun ba yon? Pag sinusubo ka ng Panginoon, baka preparation ng Panginoon sa iyo yan. Kaya hindi ka pwedeng, minsan di ba nagre-reklamo tayo? Di mo alam. Meron palang kaya dapat maging tayo minsan, sensitive. Doon sa inaalaw ng ating Panginoon yan. Okay? O, halimbawa kay David. Ganon din kay David, no? Kay David. Di ba kay David? Di ba meron din ganon? Di ba ang destination niya ay king? Di ba? King din siya, di ba? So, ang destination ni David ay maging hari, pero ang journey niya. Di ba? May journey din si David. Di ba? Ang una niyang trial. Ano una niyang trial? Di ba? Ano unang trial ni David? Ano muna? Leon.
Leon. Sunod? Oso. Sunod sa oso? Si Goliath na. O, di ba? Okay. Sino mas matindi? Leon, oso, o Goliath? Ha? Sino matindi? Leon, oso, Goliath? Si Mang Leon. Pero tingnan nyo, dumaan muna siya sa, siyempre mas malaki yung Leon, di ba? Ay, mas malaki yung Goliath. Pero kaya din siyang patayin ng Leon, tama? Tama? Oo. Pwede din siyang kainin ng Leon. Pero lahat yon tinalo ni David. Kaya nga minsan, dapat ito makita natin. May mga maliliit na pagsubok sa atin, tayo ang tinatalo. Paano ka nga harap kay Goliath kung hindi mo tinalo yung mga maliliit? Amen? Meron ka mga problemang maliliit, ikaw ang tinatalo. Paano mo maharapin si Goliath? Mas malaki yon. Tama? Kaya dapat maliit pa lang. Diba? Talunin mo na yan. Sino yung maliit na laging umahad lang sa'yo? Sino? Ha? Meron yan. Tinan mo, pupunta ka kay Goliath, malaki. So, yung mga maliliit, di natin mapagtagumpayan. Halimbawa, gusto mong pumatay ng leon, ipis nga, hindi mo mapatay. Okay. Ipis nga, ikaw tumatakbo sa ipis. So, di ba? So, what's our point here? Makita na po natin na bago mo harapin si Goliath, patayin mo muna yung mga maliliit. Amen? Kaya dito, hindi natin ina-underestimate kung ano yung mga nilalagay ng Diyos, inaalaw ng Diyos na masalubong natin minsan na mga problema. At hindi lang yan, yung mga spiritual discipline. Akala natin wala lang yan, no? Akala natin wala lang yung mga spiritual discipline, yung pagtitiis, pagtsatsaga natin, pero may malaking po yan. May malaking impact po yan sa mga preparation na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Okay? So, paano tayo pupunta sa level 2? Tama? Kung level 1, hindi tayo gumraduate. Amen? Okay. Exodus chapter 13, tinan nyo. Okay, when Pharaoh let people go, sabi rito, God did not lead him, saan? To the road to the Philistine country. Though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their mind and return to Egypt. Ang Israel po, ang destination nila ay, bago sila lumabas ng Egypt, saan sila pupunta? Saan? Promised land. Ayan tinan nyo tinan nyo yung process ng Panginoon. Ang Panginoon dadalhin sila sa promised land. Pero ang Panginoon, siyempre, matalino. Paano ko sila dadalhin sa promised land? Kailangan nilang maging handa. Ang sabi rito, may pinaka-shorter na daan papunta sa lupang pangako. Pero ang sabi dito ng Panginoon, hindi sila doon pinadaan, doon sa bayan ng Palestine. Okay, bakit po? Kasi baka pag doon sila pinadaan, hindi sila handa. Bakit? Bakit hindi sila handa? Ang dadaanan po nila, Pilisteo. Ang mga Pilisteo po ay mandirigma. Okay? Okay. Mga mandirigma po sila. Ang tanong, paglabas ba nila sa Egypt, sanay sila sa gera? Hindi. Okay, nakita nyo? Kaya alam ng Panginoon, pupunta kayo sa promised land. Di ba? Pupunta kayo sa promised land. Okay, pag nakakita kayo ng digmaan at nasaba kayo agad sa gera, sabi ng Panginoon, if they face war, they might change their mind. Okay. Baka magbago yung kanilang mga isip at bumalik na sila sa Egypt. So ayun po yung makikita natin diyan. Kaya nga ang destination natin minsan, kaya tayo humaharap minsan sa iba't ibang mga challenges and trial, may preparation na ginagawa ang ating Panginoon. Kaya nga pagpupunta sila sa promised land, maraming mga gera silang dadaanan Ang tanong, baka nga hindi sila marunong umawak ng espada. Ngayon, ang tanong, nung dumaan ba sila sa Red Sea? Okay, di ba doon sila pinadaan? Sa Red Sea muna sila, di ba? Pinadaan. May humabol sa kanila, tama? Magdirigma din yung humabol.
Nakipagdigma ba sila? Nakipag-away ba sila sa Egyptian? Di ba tumakbo lang sila? Okay? So, namatay ba yung mga Egyptian? Namatay? Namatay. Nakipagbaka ba sila? Hindi. Tumakbo lang sila. O, ba't sila namatay? Tinulungan sila ng Panginoon. Ano nangyari sa mga Egyptian? Nalunod. Oh. Tinuturuan silang magtiwala sa Panginoon. Okay? Ang sabi nila, di ba, nung hinahabol na sila, papatayin tayo nito, papatayin tayo nito. Balik na lang tayo sa Egypt, balik tayo sa Egypt. Okay. Kasi hindi sila sanay makipaggera. Okay. But, ang sabi roon, nagtiwala sila sa Panginoon. Kaya nung gumanon si Moises, ano nangyari? Doon sa dagat, nahati. Okay. Nung makatawid na sila, yun, nalunod yung mga sumunod sa kanila ng mga Egyptian. So, anong tinuturo dito ng salita ng ating Panginoon? So, kaya hindi sila doon pinadaan kasi pag nakipaggera agad sila, 'di ba? Nakita nila na ano ba 'to, 'di ba? So makita nila, tinuruan muna sila ng Panginoon kung paano magtiwala sa Diyos na kaya silang iligtas kahit hindi sila sanay makipagdigma. Okay? So dito sabi po sa Deuteronomy chapter 8, 2-3, ang sabi rito. Tingnan niyo. Okay. Remember how the Lord your God led you all the way in wilderness these 40 years. Tingnan niyo, ginuhitan ko Ginuhitan ko yan. To humble and to test you, in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commandments. He humble you, causing you to hunger and then feeding you with mana. Yung pala yun. Ang makikita po natin doon sa talata na to, inalaw talaga ng Panginoon na mapunta sila sa wilderness for 40 years para daw to humble and to test you. So dito po sa ito sa pagsubok Ang pagsubok po, eto tinan nyo. Dito natin makikita yan. Ang pagsubok po, ang sabi rito, ang wilderness sa Israelite is pagsubok. Ang pagsubok po, doon tinitest ang humbleness. Doon tinetest kung ano talaga yung laman ng kanilang puso. Di ba po ba? Kapag may testing ka, doon lumalabas kung sino ka. Tama? Di ba kadalasan pag may testing ka, wala kang pera, lalabas kung sino ka talaga. Ano kadalasan? Di ba? Nagiging, yung kuting nagiging tigre. Di ba? Alam ko na problema ni mami sa ni mama. Walang pera yan, kaya mukhang tigre yan. Di ba lumalabas? Lumalabas ka eh. Lumalabas. Kaya nga sabi ron, may wilderness eh. Yung wilderness po, makikita ron kung paano natetest in order to know what is in your heart. Doon nalalaman yung tao kapag tinesting. Diba? Doon talaga lumalabas. At tingnan nyo, yung mga active sa church, diba? Active, diba? Nung tinesting, active pa ba? Doon lalabas kung sino ka. Doon lalabas ang tunay mong puso. Doon lalabas ang tunay na kondisyon ng ating mga pananampalataya. Kaya ayun sabi ro, okay? To humble you and to test you in order to know what was in your heart. Tama? Okay. So lalabas siya. Tama? Lalabas siya. Pag may pagsubok, lalabas ang tunay na ikaw. Di ba? Yung walang sungay, di ba? Lumalabas yan. Pag may pagsubok. Uy, ang bait-bait niya. Wala kasing testing yan eh. Pag tinesting, doon lumalabas. Okay? So, yun po siya. Okay. So, ngayon po, kita po natin yon. Bakit sila pinaikot? So, nakita po natin, hindi para pahirapan. Para ba pahirapan? Ba't kayo pinaikot? 11 days.
11 days nasa promised land ka na. Umabot ng 40 years. O ba't pinaikot? Para pahirapan? Hindi. Para itest ang heart. Nung tinest ang heart, pumasa ba? Pumasa? Hindi. Bakit? Reklamador. Di ba? Di ba? Yung iba, ano nangyari? Namatay. Hindi nakarating eh. Di ba? Na-testing kasi kung ano yung kondisyon ng puso. Na-testing. Di ba namatay sa ilang? Ang nakarating na lang yung mga bata. Sila Joshua na lang, Joshua generation. Nangamatay yung mga matatanda. Okay? Nangamatay. So, natetest kasi. Okay? Kaya nga, yung promised land, may preparation ng Panginoon dyan. Para makita kung talagang ano yung nasa heart, laman ng nasa heart natin. Kasi i-reveal nito kung yung ano yung nasa heart natin, kung nagdedepende talaga tayo sa Panginoon, okay? Pine-prepare niya talaga yung puso natin, pinapalabas niya kung talagang ano talaga tayo. So may situation sa buhay natin na pinapayagan ng Diyos para ma-reveal kung ano at sino tayo. Yung totoong kondisyon ng ating mga puso. Okay? Kaya alam na natin yon, tama? Okay? Alam na natin. Pag pala ganun, no? Pag pala dumaan ako doon pala malalaman kung sino talaga ako. Okay? Kaya pag-pray natin na na hindi ka datnan ng matitinding pagsubok. Bakit? Kasi lalabas kung talagang sino ka. Ay, minsan nga, konti pa lang eh, no? Minsan nga, ang liliit pa lang, lumalabas na agad eh, no? Kung talagang totoo tayo. So, may shortcut, no? Papunta sa promised land, pero alam natin na hindi sila inalaw ng Panginoon na doon dumaan. So, kaya dito, maging handa tayo. Okay? Maging handa talaga tayo doon sa mga sa mga ganong klaseng mga situation. Okay? So ngayon dito po, if we know that God has a purpose for us. Ito, sino dito naniniwala na may purpose sa iyong Panginoon? Ngayon, tanong, ikaw ba ay nakahanda sa great yung great preparation din. May preparation kasi yan eh. So pwede pa dadaanin ka sa ganito, sa ganyan, sa training, di ba? Okay? Kaya dapat preparado rin tayo. If we know that God has a purpose for us, are we ready? How God will prepare us? Ready ba tayo kung paano tayo ipe-prepare ng ating Panginoon? Okay? Ready ba tayo dyan? Kung paano tayo ipe-prepare ng ating Panginoon? God is more concerned with preparing His people. So hindi tayo lagi dinadala ng Panginoon doon sa mga shortcut. Sino dito mahilig sa shortcut? Di ba? Di ba may mga shortcut, di ba? Lalo pag driver ka, shortcut, di ba? Okay, tipid sa gasolina, tipid sa oras, di ba? So mahilig sa shortcut. Alam mo, ang faith po, walang shortcut. Okay? Pwede ba diretso ka na sa langit agad? Hindi. Minsan hindi inaalaw ng Panginoon yung shortcut. Okay? Yung pag-spiritual maturity natin, hindi inaalaw ng Panginoon na promised land agad. Okay? Pati nga sa pagdami ng pera, di ba? May shortcut ba? Di ba? Di ba? Minsan nga, ang haba-haba ng di ba? Bago makarating. Okay. Naalala ko yung gusto ko malaki bahay. Okay. Minsan, di ba, tayo diyan? Yung parang guilty tayo sa ganun, di ba? Gusto natin malaking bahay pero tamad tayo maglinis, no? O nga, guilty tayo sa ganun, no? No? Yung maliit na bahay, hindi natin malinis-linis. O nga, no? Sabi ko, Lord, di ba? Minsan nagpe-pray tayo, gusto ko ng malaking bahay. Pero dapat kung malaking bahay ka, tapos tamad ka maglinis, kailangan mo ng tagalinis. Tama, Tilin? Di ba? Okay, so ganoon. Paano kung wala? Di ba? So, ikaw maglilinis. Kaya maganda, di ba, maliit lang? Pag tamad ka maglinis, di ba, maganda maliit lang? Di ba? Okay. Madali linisin. Okay? Ako nga minsan pwede ba nandiyan kami sa taas? Ang hirap linisin ito. Kasi, magsisimula ka sa baba, agad third floor. Tinan niyo yung third floor, ang dumi. Ang hirap linisin. Third floor pa lang yan, ha? Nakuha nyo? How much more yung may mansion? Siyempre, kailangan mo na mas marami kang katulong dyan. Di ba? So, yun po siya. So,
kaya nga in preparation, no? Yung mga preparation na yan, no? So, gusto natin maraming pera, pero alam niyo yung maraming yumaman, sandali. Yumaman siya sandali lang. Si Mike Tyson, yumaman yun sandali. Di ba nagpabugbog muna, out ng bugbog muna. Di ba? Mga ilang taon, mahirap na uli. So, anong point doon? Anong point? Okay? Anong point doon? Pwede kang payamanin eh. Pero, kapag hindi ka marunong umawak ng pera, wala rin. Okay? So, yun siya. Kaya nga, in preparation, paano tayo maging mabuting stewardship. So, ngayon, dito, halimbawa, malaking ministry. Minsan, malaking ministry. Gusto ko marami akong care group. Gusto ko marami akong tinuturuan. Gusto ko malaki yung ministry. Tayo lahat guilty sa ganito. Di ba? Yung parang, ang laki-laki na ng gusto ko malaking gawain. Tama? Ipepray tayo malaking gawain, di ba? Pero ang hirap-hirap i-manage. No? Yung maliit nga na gawain, ang hirap tayo i-manage. Paano pa talaga yung malaki? So, ang point natin dito, minsan, sa maliit pa lang, reklamador tayo. Sa maliit pa lang, iyakin na tayo. How much more yung malaki? Kaya kung may problem ka ngayon, di ba? May problem tayo ngayon. So, may pinagdadaanan tayo ngayon. Nahihirapan ka ngayon. Nasasaktan ka ngayon. So, ano ibig sabihin yan? Pwedeng yan ay preparation sa atin ng Panginoon. Huwag ka lang bibitaw, diretso lang tayo. Kasi akala natin, pinapahirapan lang tayo. Di ba, minsan naisip natin yan? Sino dito naisip yun minsan? Alam mo, parang nahihirapan ako sa problema ko. Di ba? Hindi natin tinitingnan na preparation yon. Parang nagagalit pa tayo minsan sa Diyos o kaya nagre-reklamo tayo doon sa mga tao na gumawa. Alam mo si Joseph, tinan niyo si Joseph Ang sabi ni Joseph dito sa Genesis, tinan niyo Genesis 45. Unahin na natin to, Kuya Mark, tinan niyo. Yung dulo. Asan na si Kuya Mark? Asan si Kuya Mark? Nakatulog. Okay. Ayan, tinan niyo. Tinan niyo yung Genesis. Ayan, Genesis, tinan niyo. Di ba ang laki ng problema ni Joseph? Tinan niyo, And now, ito, nakita-kita yung magkakapatid. Ito yung nakita na sila magkakapatid. And now, do not be distressed, sabi niya sa mga kapatid niya, do not be angry with yourself. Kasi kahit binenta niyo ako, huwag kayong magalit sa sarili niyo. Because it was, Because it was to save lives that God sent ahead of you. Kita nyo? Preparation pala yun eh. Huwag kayong magalit sa sarili nyo. Kita nyo? Nung nagkita-kita na yung magkakapatid, siyempre iniisip ng mga kapatid, patay tayo kay Joseph. Binenta natin yan. Naku, lago tayo kay Joseph. Prime Minister pala to, lago tayo, patay tayo dito. Nakikita ni Joseph na nagigilty yung mga kapatid. Sabi niya, huwag kayong malungkot. Bagamat nahihirapan ako sa sitwasyon ko, ang sabi niya, it was God, sabi niya. Pinauna ako dito ng Panginoon para i-save kayo. Kita niyo? May sinisi ba siya? Wala. Alam niyo, minsan pag may problema tayo, meron tayong mga sinisisi. Sino dito naniniwala doon? Alam mo, kaya ako ganito ngayon. Ang tindi ng problema ko. At ang nagbigay ng problema sa akin ng ganon, iyon. Yung tao na yun. Kaya wala na ako ngayon, yung tao na yan. Okay, naisip ba natin na it was God? Preparation? Hindi. Ang iniisip natin, yung tao na yan, nagpabagsak sa akin. Yung tao na yan, kaya ako nagkaganito, yan, dahil sa tao na yan. Yun ang sinigagawa natin. Pero ang sabi ni Joseph, tiningnan niya yung problema niya as God preparation sa kanya. Amen? So, paano mo dinidil ngayon yung problema mo? Halimbawa, ikaw, ako pastor dito, ikaw may problema sa akin. Pinagalitan kita, halimbawa. Baka titingnan, kaya ako ganito ngayon kasi si pastor eh. Hindi mo alam, baka mamaya, ang tao pwedeng gamitin ng Panginoon. Tama? Pwedeng gamitin ng Panginoon in preparation para sa purpose sa'yo ng Panginoon. Pwede yun. Ayun, nakita naman natin, di ba? May mga taong ginamit ang Panginoon. Di ba? May mga tao, may mga situation na ginagamit ang Panginoon in preparation. Di ba?
Kaya may mga tao na dumarating sa buhay natin, minsan nagbibigay ng problema sa atin. Amen? May mga sitwasyon sa buhay natin, yung ibang tao nagbibigay ng problema sa atin. Okay? Pero pala, ginagamit lang ng Panginoon yan in preparation. Okay? Pero wag naman kayong magbintang lagi na, sige, bigyan mo ko problema. Wag naman gano'n. Okay? Wag naman ganon. So, may ginagamit lang ang Panginoon. May mga situation na ginagamit ang ating Panginoon. Okay? For God's great purpose sa ating mga buhay. Okay, tinan nyo to. Balik tayo, Kuya, Mark? 8:18 ng Romans. Tinan nyo, ha? I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kahit na gaano katindi daw yung naranasan natin, hindi pwedeng ikumpara doon sa mga blessing at pagpapala na ipapahayag o ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Tingnan nyo dito kay David. Kay David, anong po naranasan ni David? Ayan yung kanyang preparation. Naging faithful siya? Shepherd. Ano nangyari? Kinalaban niya ang leon. Kinalaban niya ang oso. Kinalaban niya si Goliath. Pinagtagumpayan niya yung persecution sa kanya ni Saul. At naglagi siya sa wilderness hanggang siya ay maging hari ng Israel. At ito naman kay Joseph. Tingnan natin. Okay. Kay Joseph, rejection ng pamilya. Sinisi niya ba ang kanyang pamilya? Hindi. Ano pa? Dinala sa balon. Naging alipin. Naging preso. Hanggang naging prime minister. Pumunta sa palasyo. So nakikita niyo ba yon? So ngayon, ito po ay lesson sa bawat isa sa atin. Kahit ako po, lesson sa akin ito. Habang ginagawa ko po ito po ay malaking lesson po sa akin. At sa bawat isa po sa atin. Na every time na dadaan tayo sa iba't ibang klaseng mga pagsubok, maliit o malaki, na inaalaw ng Panginoon sa buhay natin. Isipin natin na laging may plano ang Diyos. Hindi kailangan magreklamo, hindi kailangan mainis sa mga nangyayari, sa mga senaryo nangyayari. Maaring tao yon o maaring sitwasyon. Di ba? Maaring kaklase mo, kaibigan mo, kasama mo sa church, yung nagpapagulo minsan ng iyong sitwasyon, laging merong purpose. Amen? Maaring kapitbahay mo yan, ganyan, di ba? Alam mo, minsan kapitbahay, di ba, tinetest din faith mo? Tama? Family natin, minsan tinetest yung faith natin. Asawa natin, minsan tinetest yung faith natin. Minsan yung school, yung trabaho natin, minsan tinetest yung ating pananampalataya. Minsan mismo sa church, natetest yung ating pananampalataya. Kaya nga ang tanong dito, paano tayo mag-respond doon sa mga pagsubok na yan? Tayong lahat ay tumayo. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy nating hilingin ang kalakasan ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ano man yung ating mga pinagdadaanan ngayon. Thank you, Jesus. Ano man yung mga inaalaw ng ating Panginoon na nangyayari sa atin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, hindi lingid sa iyo. May iba't iba kaming mga sitwasyon sa buhay. May iba't iba kaming, Panginoon, mga dinadaanan. Kaya nga, Lord God, sa aming patuloy na pag-aaral, where will our faith lead us? Lord, maging open ang aming mga mind. Maging open kami, Panginoon. Maging sensitive po kami, Panginoon, sa iyong galaw. Kung paano pa namin haharapin, Panginoon, Lord, at ang iba't ibang mga challenges, Panginoon. Dahil nakita po namin sa iyong word, maybe, Lord God, meron kang preparation sa bawat isa sa amin. Pero kung mamimiss po namin, Panginoon, to overcome every details, Panginoon, ng mga trial na dapat sana namin mapagtagumpayan, pero hindi namin napagtagumpayan, sa halip umatras kami, Panginoon. Makikita po namin, Panginoon, na baka hindi namin mapuntahan yung magandang destination, Panginoon, na nais mo po, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya tulungan mo kami na lalo pang magtagumpay,
sa aming pananampalataya, anuman yung aming mga kinakaharap, maging matibay at matatag kami, Panginoon. Salamat po sa bawat babae at lalaki na patuloy na tinuturuan mo. Dumadaan man sa apoy, Panginoon, na nanatiling matibay at matatag. Ganito mo kami, Panginoon, patuloy na hubugin, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay lalo pang maging kagamit-gamit, Panginoon, para sa gawaing paglilingkod. At hindi lamang sa gawaing paglilingkod, kundi, Panginoon, Lord God, for your greater purpose, Panginoon. Salamat po na napakarami. Lord, alam po namin, Panginoon, nakakayanin namin ito dahil sa tulong ng iyong mga salita at sa tulong, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. We will continue to arise, Panginoon. We will continue to walk, Panginoon, according to your purpose, Panginoon. Anumang mga hindrances, anuman mga hadlang, Panginoon, tutulungan mo kaming maging matibay upang lahat ng ito, Lord God, ay aming ma-overcome, Lord God. Kaya salamat po. Sinasamba dinadakila ka namin, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong gabay, salamat sa iyong guidance, salamat, Panginoon, at ma-overcome namin ang lahat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Marami po bang natutunan? Parang bata lamang po yung nagsalita. Marami po bang natutunan? Amen. Nakita natin na inaalaw ng Diyos ang lahat ng problema sa buhay ng bawat isa sa atin para matest yung puso natin. Amen po ba? Hindi lamang po yung mga pagsubok ang inaalaw ng Lord para matest yung puso natin. Pati po sa blessings, tinetest din po tayo ni Lord kung gaano tayo ka-faithful sa Kanya at kung mabuti tayong katiwala sa mga blessings na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Amen. Kasi minsan, tinitest tayo ng Lord sa blessings. Bakit? Kapag may blessing, nung walang blessing, nandoon na kung saan tawag ka ng tawag kay Lord. Pero nung may blessings na, minsan, yung blessings na to yung nagiging dahilan para lumayo tayo sa ating Panginoon. Kumbaga, manlamig. Amen? Pero sabi nga doon, may blessings man o wala, dapat naroon, tinitest ng ating Panginoon yung ating puso sa Kanya. Amen. Kung gaano tayo katapat sa Kanya. Lord, may wala man o meron, andito pa rin ako maglilingkod sa iyo. Amen po ba? Isang palakpak nga po para sa ating Diyos na buhay. At ngayon po ay darako po tayo sa ating pagbibigay. At dito rin po tinitest yung ating puso. Amen po ba? Naniniwala kayo dito? Dito rin po tinetest ng Diyos ang laman ng ating puso. Kaya sa oras pong ito, tinatawagan ko na po si Ate Ellen para sa declaration. Tayo po'y tumayo at ating ideklara ang ating pagbibigay. Tayo magsimula. 1, 2, 3. As I stand before the Almighty God today, I acknowledge that He is my constant provider, my Jehovah Jireh, the source of everything I have. I believe in bringing the tithes and giving the offerings. The tithes are God's portion and it is holy. As I bring my tithes and offering, God will open the windows of heaven and pour out His blessing over my life, my family, my business, my work, my studies, and my ministry. God will rebuke the devil for me. As protected, physically healthy, financially increasing, and abundantly blessed. Today is the day of my breakthrough. Today is the day of my miracle. In Jesus' name, amen.
Muli po tayong tumayo at ating muli ipanalangin. Aming mapagmahal na Ama na sa langit, maraming salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan at katapatan. Salamat sa iyong pagpapala at sa lahat na ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Sa oras na ito, Panginoon, inaalay namin itong handog na ito bilang ng tanda at pagmamahal. Naway pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng source na pinagkukuhanan namin, Panginoon. Lord, patuloy po, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang kumilos po, Panginoon, sa pang-araw-araw naming pamumuhay, O Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa handog na ito, O Lord Jesus Christ. Gamitin mo po ito po, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay ipalaganap namin po, Panginoon, at gamitin po dito sa kaharian sa araw na ito, O Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat po sa inang pinagkakatiwala. In the name of Jesus, Amen. Ngayon po naman ay meron po tayong kapatiran na may birthday. Kaya ano po yung ginagawa natin kapag meron pong birthday pagtapat ng Sunday? Kaya inaanyayahan ko po yung may birthday dito sa unahan. Si Ate Akisha San Diego. Ate Akisha. Kung may regalo po kayo dyan, ay pwede nyo pong iabot. Kung wala po naman, pwede na lang pong cash. Kaya, ayan po. Kaya tayo po ay mag-bless sa Kanya. Amen po. Bilang kapatid sa ating panambahan. Sige po, awitan po natin ang happy birthday. Tayo po tayong lahat. Today is your birthday, your most special day. You must be happy more than yesterday. Forget all your sorrow, it's time to rejoice. Today is your birthday, your most awaited day. You can hear the voices of your dearest friend singing a birthday song. Everyone is greeting a happy birthday to you. Come on, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Hindi niyo birthday to, birthday happy to. Happy birthday. Mahal na mahal ka ni Lord. Ayan, okay, bukod sa cash, regaluhan din natin siya ng panalangin. Ayan, wala bang nag-prepare ng cake? Wala. Invisible na lang yung cake natin, ha? Ayan, praise God. Okay, tayong lahat ay manalangin para kay Ate Aki. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Akisha, Panginoon. Aming dalangin, Panginoon, ang patuloy, Lord God, na kalakasang espiritual, ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon, at lalo mo pa siyang magamit, Panginoon, magkaroon ng heart sa iyong ministry, Lord God, pagpalain mo kanyang buhay, Panginoon, sampu ng kanyang pamilya, Lord God. At kagalakan namin, Panginoon, Lord God, na lalo pa namin siya, Panginoon, makasama, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. At hayaan mo sa kanyang pag-aaral, Panginoon, Lord God,
Ikaw patuloy, Lord God, na pumatnubay, Panginoon. Salamat po na napakarami. May enjoy niya, Panginoon, ang araw na ito ng kanyang kaarawan. Ito po, Panginoon, na aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Sige po, mamaya po ay meron po tayong training. Tapos po pagkatapos po ng gawain, meron po tayong kanya-kanyang grupo. Amen po ba? Grupo ng nanay, kabataan, mga bata. Kaya sa oras pong ito, darako po tayo sa closing. Tinatawagan ko po si Ate Melda. Sige, tumayo po tayong lahat para sa panghuling panalangin. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat Panginoon sa message, Panginoon, na ibinaba mo, O God. Salamat, Panginoon, dahil patuloy lang po tayo sa ating pananampalataya. At naman, Panginoon, alam namin yung journey ng buhay namin, yun po ang katagumpayan. Lord, salamat, Panginoon, kung saan, Panginoon, gabayan mo kami sa aming paglabas ngayong araw na ito at magpakailanman, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, ito po ang samo ko at panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Wala tayo magsabi ng Amen! See you next Sunday. God bless you to everyone. Announcement po, lahat. Ano te? Lahat ng... Okay, announcement po, youth girls po, diretso po sa taas. Once again, lahat po ng youth girls, diretso po sa taas. Salamat po.